Tasyo, tingnan mo may bata doon. Halika nga't puntahan natin. Hala, oo nga halika. Dalit puntahan natin. Ang nakaraan. Anak, are you excited? This will be the best out-of-town bonding natin. Yes, Mommy, excited na po ako. Sagot naman ng anak niyang si Sunny na noon ay 5 taong gulang na. Sila Josie at Sunny na lamang ang magkasama sa buhay dahil maagang namatay ang daddy niya dahil sa isang aksidente. Habang naghahanda na sa pag-alis, ay nagkwentuhan muna ang mag-ina at nagplano ng mga bagay na gagawin nila pagdating nila sa lugar na kanilang pupuntahan. Marami doon mga animals at mga toys, anak. Saad pa ni Josie. Yes, gusto ko yan, Mami. Si Sunny ay may mahaba at bagsak na buhok. May malaking balat din siya sa kamay na hugis mapa, kahit ito na rin ang palatandaan ni Josie sa anak niya. Pagkatapos nilang ayusin lahat ng mga gamit nila na dadalhin, ay umalis na ang mag-ina patungo sa pier ng mga barko. Sumampa na sila sa barko kahit masama ang panahon. Matagal pang nag-abang ang magpapatakbo ng barko dahil nga sa masama ang panahon. Kaya't naghintay muna silang tumila ang ulan at saka pa lamang naglayag ang barko. Anak, ayan umaandar na. Oo nga po. Habang naglalayag sila sa gitna ng dagat, ay biglang lumakas ang ulan ng biglaan kasabay ng kulog at kidlat. Takot na takot ang lahat ng nakasakay sa barko. Kaagad na niyapos ni Josie ang anak ni Sunny. Anak, kumapit ka lang kay Mami ha. Huwag kang bibitaw. Saad pa ni Josie. Opo, Mami. Lumakas pa ang alon sa dagat at pumapasok na ito sa barko. Hindi inaasahang mapapaglayo ang mag-ina dahil nagkakagulo na ang mga tao at nagsisitakbuhan. Dali, dali, takbo! Saad ng mga tao. Ayun ay malalaking alon. Marami ang sumisigaw sa takot at nagkukumahog na magsitakbo. Bagay na dahilan, kaya't nagkahiwalay ang mag-ina. Napunta si Sunny sa mga taong hindi nito kilala, habang si Josie naman ay patuloy na hinahanap si Sunny. Anak, nasan ka na ba? Saad nito sa kanyang sarili habang umiiyak. Marami na ang nagsikuhan ng life jacket at salbabida dahil palubog na ang barko sa sobrang lakas ng ulan at mga alon. Halos kainin na ng alon ng barko. Nawalan na ng pag-asa si Josie. Nakasama siya sa mga taong nakalayo sa barko, ngunit hindi niya kasama ang kanyang anak. Diyos ko, iligtas niyo po yung anak ko. Saad niya habang umiiyak. Marami sa kanyang kasama sa paligid ang umiiyak din dahil sa nawawalang kaanak. Sa kabilang banda, nakasama pala si Sunny sa ibang tao na inanod sa kabilang isla. Umiyak lamang ng umiyak noon si Josie kahit may dumating ng mga rescuers. Ma'am, dito po tayo. Kailangan po naming malaman ang pangalan nyo at kung may kasama po ba kayong naiwan sa barko. Yung anak ko, naiwan siya sa barko. Bata pa siya eh. Humahagulgol na sagot ni Josie. Okay ma'am, ano pong pangalan nyo? Tanong ng rescuers. Josie Santos. Tipid na sagot niya habang umiiyak. Lumipas pa ang ilang araw at halos walang balita si Josie sa nawawalang anak. Nakauwi na siya, ngunit wala pa ring balita. Kaya't kumuha na siya ng isang private investigator para madali ang mahanap ang anak. Ma'am, eto po ba yung damit na anak niyo bago kayo nagkahiwalay? Tanong ng mga investigador habang ipinapakita sa kanya ang pang-itaas at ibaba ng isang bata. Oo, yun nga yung damit ng anak ko. Saan niyo nakita yan? Umiiyak na tanong ni Josie. Ma'am, I'm sorry to tell you, pero habang nagre-research kami sa kalagitnaan ng dagat, yung damit po lamang na yun yung nakita namin. At wala pong katawan yung natagpuan doon. Sagot ng mga private rescuers. Ibig niyo bang sabihin maaaring patay na yung anak ko? Tanong niya habang umiiyak. Nanatiling umiyak si Josie habang yakap-yakap ang mga damit ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman,
Natagpuan ng mag-asawa ang isang batang inadod ng tubig papunta sa buhangin ng dagat. Tasyo, tingnan mo, may bata doon. Halika nga't puntahan natin. Hala, oo nga, halika. Dalit puntahan natin. Kaagad binuhat ni Tasyo ang bata at pinulsuhan. Buhay pang bata, Liza. Madali ka. Ikuha mo ako ng maligamgam na tubig. Kailangang maipunas agad natin sa kanya. Lamig na ang katawan niya. Eto na, Tasyo. Ipunas mo na agad nang magkamalay na ang bata. Saad naman ni Liza. Habang pinupunasan ni Tasyo ang bata, agad itong umupo at inilabas ang mga tubig na nainom mula sa dagat. Iho, gising. Nagising naman si Sunny, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Marahil ay na-shock sa mga nangyari ang bata, kaya't walang maalala at hindi alam kung ano ang pangalan niya. Iho, natatandaan mo ba ang nangyari sa iyo? Anong pangalan mo? Asan ang mga magulang mo? Tanong agad ni Liza. Ngunit isang pag-iling lamang ang naisagot ni Sunny sa kanilang mag-asawa. Kaagad niyakap ni Liza ang bata dahil sa awa nito. Kung may maghahanap sa bata, ibabalik natin siya. Ngunit kung wala, dito na lang muna siya sa atin. Tasyo, tayo na lang magpalaki sa kanya. Total wala naman tayong anak. Hiling ni Liza sa asawa. Sige, Liza. Halos gabi-gabing umiiyak si Josie sa litrato ng anak niya dahil hindi niya matanggap na wala na ito. Sunny, bakit mo naman iniwan si Mommy? Saad niya sa kanyang sarili. Halos lunurin niya ang sarili sa kalungkutan at hindi pagtulog. Bagay na ikinabahala ng doktor ng pamilya nila. Good morning, Josie. Dok, kayo po pala. Magandang umaga din po. Sagot ni Josie. Josie, tulungan mo ang sarili mo. Halos ilang buwan na rin ang lumipas. Alam kong masakit, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Dok, patawad na po. Opo, sisikapin ko pong paglabanan ang nararamdaman ko. Sagot niya. Ituon mo ang sarili mo sa naiiwang negosyo ng asawa mo. Isipin mo na lang na magkasama na ang asawa at anak mo at gagabayan kanila. Pagpapaalala ng doktor. Salamat po, Dok. At huwag mo rin kalimutang inumin lahat ng gamot mo. Tumango na lamang si Josie bilang tugon sa sinabi ng doktor. Napag-isip-isip ni Josie na may kumpanya pa siyang dapat pangalagaan. Simula noon, tanging kumpanya at bahay lamang ang buhay niya. Deb, anak, tara na at kakain na tayo. Yaya ni Liza sa batang si Sunny na pinangalanan nilang Seb. Tumango lamang ang bata. Masayang-masayang mag-asawa dahil tahimik at mabait na bata si Seb. Nakakatuwa naman ang batang ito. Napakabait na bata ni Seb. Oo nga eh. At matulungin pa. Lumipas pa ang 15 taon. Pinag-aral ng mag-asawa si Seb hanggang high school. Naisin man nila ay hindi nila kayang itaguyod ang kolehiyo nito dahil mahirap lamang ang buhay nila sa isla. Dahil sa hirap ng buhay, nagpasya naman si Seb na maghanap ng trabaho sa kabilang isla. Nay, Tay, gusto ko po sanang makatulong sa gastusin. Kaya napag-isipan ko pong magtatrabaho na po ako at hahanap sa kabilang isla. Kahit ano po yun, basta marangal na trabaho. Anak, sigurado ka na ba na aalis ka? Malayo-layo rin ang kabilang isla. Opo, Nay. Para naman po sa atin to. Hindi na pinigilan pa ng mag-asawang Liza at Tasyo ang desisyon ng kanilang anak. Kaagad na gumayak si Seb para makaalis na rin kaagad. Nay, Tay, aalis na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Babalik din po ako dito. Paninigurado niya sa kanilalang magulang. Sige anak, mag-iingat ka. Nang makasakay ng barko si Seb, isang matinding takot ang kanyang nadarama at hindi niya maipaliwanag na parang takot na takot siya sa bangka. Manong, pwede po bang bilisan? Nakakatakot na po kasi na magtagal dito sa loob ng bangka.
Sige Toy, saglit lamang at kumapit kang mabuti. Ligtas namang nakarating sa kabilang isla si Seb. Sa wakas, nandito na ako. Makakahanap na ako ng trabaho. Saad niya sa kanyang sarili. Kaagad na naghanap ng matutuluyan si Seb, kahit isang maliit lamang na silid tulugan. May ilaw at tubig na din dito at isang single na tulugan. Lahat yan 1,000. Ito po ang 1,000, salamat po. Saad niya sa kanyang landing. Nagpahinga na si Seb ng araw na iyon at kinabukasan ay nag-apply ng trabaho. Napadaan siya sa isang building na may pangalang Sunny Limited. Tinanong niya sa isang gwardiya kung may bakante dito. Manong kuya, tumatanggap po ba kayo ng aplikante ngayon? Oo, iho, tamang-tama ang dating mo. Kailangan namin ng janitor dito, at least high school. Talaga po kuya, sige po mag-a-apply po ako. Pinapasok naman siya ng gwardiya at agad siyang kinausap ng HR. Okay, Seb, see you tomorrow. Thank you po, ma'am, sagot niya. Natanggap siya sa trabaho. Kinabukasan, nagsimula na siyang maglinis ng building. Naka-assign siya sa board member office at pati na rin sa CEO office. Magandang araw po, maglilinis lang po saglit. Come in, saad ng board member. Pinakahuli niyang lilinisin ay ang opisina ng CEO. Pagpasok niya, ay namangha siya sa ganda ng opisina nito. Habang naglilinis, nagulat siya sa boses ng isang babae. Pakidamay mo na rin yung patungan ng mga picture frames ha? Saad ng CEO na si Josie. Ay, sige po ma'am. Sagot niya habang nakatalikod. Pagharap niya kay Josie, ay nagulat sila pareho. Pero si Josie, gulat na alam niyang anak niya ang kaharap niya sa itsura ng mukha at balat nito sa kamay na hugis mapa. Sunny? Po, Seb po yung pangalan ko. Saad niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Anak kita, matagal na kitang hinahanap. Saad nito, napayakap kay Seb. Hindi naunawaan ni Seb ang nangyari at sumakit ang ulo nito, kaya't kaagad siyang dinala sa ospital. Dok, kumusta po? Tanong ni Josie sa doktor. Marahil may mga bagay sa pagkabata niya ang naalala niyang unti-unti ngayon, kaya't matinding sakit ang nararamdaman niya. At currently, nasa state of shock siya. Nak, ako to, ang mami mo. Magpapaalala ni Josie kay Seb. Para makasigurado, sumama pa uwi si Josie kay Seb. Tay, Nay, gusto ko pong makilala niyo si Miss Josie. Gusto niya daw po kayong makausap. Magandang araw po sa inyo. Hindi po ako magtatagal, pero may nais lang po sana akong linawin. Panimula ni Josie. Totoong anak niyo po ba si Seb? Meron po kasi akong nawawala na anak. 15 years ago na po. Meron po siyang bagsak at mahabang buhok. At may balat na katulad ng kay Seb. Nagkahiwalay po kami nang lumubog yung barkong sinasakyan namin noon. Malungkot na kwento ni Josie sa mag-asawa. Nagkatinginan sila Liza at Tasho. Kung gayon, ikaw pala ang nanay niya. Anak, hindi naman namin sa'yo inilihim, di ba? Na hindi ka sa akin ang galing. At inanod ka lamang dyan sa pampang. Umiiyak na si Josie. Dahil sa oras na iyon, kumpirmadong anak nga niya si Seb. Anak niyo nga po si Seb. Detalyado at tamang-tama po ang impormasyon na sinasabi niyo sa nangyari noon. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Josie. Anak, saan? Sabay yapos sa kanyang anak. Nag-iiyakan ng apat dahil sa pagtatagpo ng mag-inang ilang taong nagkahiwalay. Tuwa at galak ang nararamdaman nila. Anak, andito na ang mami. Mahal na mahal kita. Ang tagal kitang pinagluksa. Halos mamatay na rin ako noon sa paghahanap sa iyo. Umiiyak na sabi ni Josie sa anak. Mami. Umiiyak na sabi ni Sunny sabay yakap sa nawawalang ina. Masaya namang pinagmamasdan ng mag-asawang Tasho at Liza ang pagtatagpo ng mag-ina.
Masaya kami at lumipas man ng ilang taon, nagkita pa rin kayo. Maliit talaga ang mundo. Salamat po, Nay, Tay, sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Saad ni Seb sa mga taong kumupkop sa kanya. Walang anuman, anak. Napamahal ka na rin sa amin. Ano ka ba? Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa anak ko. Ilang taon din yon at hindi niyo siya pinabayaan. Aling Lisa at Mang Tasyo, maraming salamat po. Walang anuman yon. Basta't bibisita pa rin kayo dito, ha? Nagtingin na ng maginang Diyos at Sunny. Nay, Tay, isasama na po namin kayo ni Mami. Gusto ko po andun kayo kasama ko. Talaga ba, anak? Ano sa palagay mo, Tasyo? Tanong ni Lisa. Abay, maganda yan. Kung ganun, hindi na namin tatanggihan yan, anak. Ma'am Josie. Sa pag-alis nila, kasama na nila ang mag-asawang Tasyo at Lisa at sa kabilang isla na nirahan kasama nila. Naging masayang apat at naging isang buong pamilya.